Alam po ba ninyo guys, na yung aral na yan na ginawa, pinaangkin ng simbahang Katoliko. Inamin nila mismo sa kanilang aklat. Maging si Apostol Pedro, hindi niya alam na siya pala ay head sa simbahan. Kaya, ang tanong natin, bakit po hindi alam ni Pedro na siya ay head ng simbahan? Tapos kayo, mga CFD, itinuro ninyo. Mas alam pa pala ninyo na hindi naman kayo yung head. Kung head talaga si Apostol Pedro, bakit hindi niya alam? Tapos kayo, alam ninyo. Anong katunayan? Aklat ninyo mismo nagsabi, no? Magandang araw mga kabatid and welcome na naman sa isang bagong episode dito sa Factbusters PH. Ayon po sa Kawikaan 12:22, namumuhi po ang ating Panginoong Diyos sa taong sinungaling, mga kababayan. Nakikita niyo po yan sa screen. Ano? Talagang ayaw po ng Diyos ng mga sinungaling. Sa ating episode ngayon, isang pahayag ng miyembro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na parang lumalabas siya yung nagsisinungaling. Ang ating tatalakayin mga kababayan. O eto na naman pong si Latigo o Mandam. Grabe naman ito ha. As of recording, meron na po siyang mahigit 16,000 followers mga kapatid. Ano kaya ang panina niya na sinasabi laban sa Iglesia Katolika? O eto, panoorin natin. Alam po ba ninyo mga mahal naming kaibigan na ang simbahang Katoliko, maliban sa ginawa nilang Pope, ang apostol na si Pedro, ginawa din nilang head si Apostol Pedro. Lahat ng mga yan ay hindi po itinuturo ng Biblia. Sila-sila lang po ang gumawa. Maliban sa hindi mababasa sa Biblia, dahil sa hindi naman talaga turo ng Biblia na si Apostol Pedro ay Pope, pati na yung pagkilala nila na si Apostol Pedro daw ay visible head ng Iglesia, yan din po ay wala sa Biblia. Invento lang po nilang aral yan. Alam nyo guys, noong ang Panginoong Jesucristo ay umakyat na sa langit, di po ba? At yung iglesia ay iniwan niya sa pangangasiwa ng mga apostol. Noong si Apostol Pablo ay nagturo at nangaral, ang ipinakilala po niyang head, ulo ng iglesia ay hindi si Apostol Pedro. Marinaw yan sa Colosas 1:18. Sinabi niya na siya ang ulo ng katawan, yung siya, referido yun kay Kristo at hindi kay Pedro, sa makatuwid bagay ng iglesia. Malinaw yan, sinabi ni Apostol Pablo. Hindi niya sinabi na ang ulo ng katawan o ng iglesia ay si Pedro. Sa panahong yun, nasa langit ang Panginoong Jesucristo. Aba, grabe naman talaga, no? Ayon sa kanya, ginawang Pope at head ng Iglesia Katolika si Apostol Pedro at hindi daw mapabasa sa Biblia na si Apostol Pedro ay Santo Papa at visible head. Sige. Yung binagbatayan pa nga niya to prove his claim ay yung itong nasa Colosas 1:18 na si Kristo daw ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Tanong, totoo ba ang lahat ng kanyang mga sinasabi? Susuriin natin yan mga kababayan. Unang tanong, naging Santo Papa ba ng Iglesia Katolika si Apostol Pedro? Sa Mateo 16:18, itinayo ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang iglesia sa pamamagitan ni Apostol Pedro, mga kapatid. At kay Apostol Pedro, ibinigay ang susi ng kaharian ng langit. Ayan po, nasa Mateo 16:19. Puntahan natin ang lumang tipan. Sa Isaias 22:20, meron pong binabanggit dito na si Eliakim na anak ni Hilkias. Ito pong si Eliakim ay nakatanggap ng susi ng sambahayan ni David. At dahil siya ay nakatanggap ng susi ng sambahayan ni David, kagaya ni Apostol Pedro na nakatanggap naman ng susi ng kaharian ng langit, ito palang si Eliakim ay magiging ama ng mga taga-Jerusalem at ng mga taga-Huda ayon po sa Isaias 22:21, mga kababayan. Uulitin natin, si Eliakim ay magiging ama ng mga taga-Jerusalem at ng mga taga-Huda. Napakaliwanag. Kung si Eliakim na nabigyan ng susi ng sambahayan ni David ay tinawag na ama, dapat si Apostol Pedro na binigyan ng susi ng kaharian ng langit, mas lalo pa siya. Dapat siyang tawaging ama, mga kababayan. Kaya nga ang salitang Pope ay galing po sa Greek word na
papas, ibig sabihin ay father, mga kababayan. Klarong-klaro po yan. Katunayan, si Marcos ay tinawag na anak sa pananampalataya ni Apostol Pedro. At yan po ang ating mababasa sa unang Pedro 5:13. Ganito po ang ating mababasa. Kinukumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babylonia, mga pinili ring katulad ninyo. Kinukumusta rin kayo ni Marcos na aking anak sa pananampalataya. Napakaliwanag po. Si Marcos ay anak sa pananampalataya ni Apostol Pedro. Ergo, si Apostol Pedro ang ama ni Marcos sa pananampalataya, mga kababayan. Kaya nga Pope, tama. Pope, galing sa Greek word na papas, meaning father, mga kapatid. At dahil dito sa kasalukuyan, si Pope Leo XIV ay ama rin natin sa pananampalataya, mga kababayan. Kaya ngayong Santo Papa, yan po ang mga kahalili ni Apostol Pedro, mga kapatid. Susunod naman nating tatalakayin, sino ba ang kinikilalang ulo or head ng Iglesia Katolika? Aral naman talaga sa Iglesia Katolika na ang ating Panginoong Jesucristo ang ulo ng kanyang katawan na siyang Iglesia. Mababasa natin yan sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 792 na nakikita nyo po ngayon sa inyong mga screen. Pero dahil si Kristo ay nasa langit na, kailangan po ng kahalili, mga kababayan. At sino po ba ito? Di si Apostol Pedro. The Lord made Saint Peter the visible foundation of His church. Yan po ang nakasulat sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 936, mga kababayan. Ibig sabihin, si Kristo po ang invisible head ng Iglesia Katolika at si Apostol Pedro, siya po ang namumuno sa lahat ng mga miyembro ng Iglesia Katolika. Kaya nga ang tawag sa kanya ay visible head, mga kapatid. Yan lang po kasimple. Biblical lahat po yan, mga kababayan. Itong sinasabi niya, Ang simbahang Katoliko, maliban sa ginawa nilang Pope, ang apostol na si Pedro, ginawa din nilang head, si Apostol Pedro. Lahat ng mga yan ay hindi po itinuturo ng Biblia. Sila-sila lang po ang gumawa. Paste, diyan ako Ano pa ba ang paninira na kanya pang sasabihin? Sige nga, ito na nga, panoorin na nga natin. At saka, alam po ba ninyo guys, na yung aral na yan na ginawa, pinaangkin ng simbahang Katoliko. Inamin nila mismo sa kanilang aklat. Maging si Apostol Pedro, hindi niya alam na siya pala ay head sa simbahan. Kaya, ang tanong natin, bakit po hindi alam ni Pedro na siya ay head ng simbahan? Tapos kayo, mga CFD, itinuro ninyo. Mas alam pa pala ninyo na hindi naman kayo yung head. Kung head talaga si Apostol Pedro, bakit hindi niya alam? Tapos kayo, alam ninyo. Anong katunayan? Aklat ninyo mismo nagsabi, no? Bible history for everyone, daughter of selfful. Anong sinabi dito? Dito po sa 133, no? 83 pala. Anong sinabi dito? Sinabi dito, you shall be called Kepha or Cephas. That is to say, Peter, a rock. But Peter did not understand. Hindi daw naunawaan ni Pedro. Hindi siya nakakaunawa. He did not know. Hindi niya alam. Then that he was to be the head of the church founded by Christ. Hindi pala niya alam na siya ay maging ulo sa iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo. Tingnan nyo guys, si Pedro mismo, sabi sa aklat nila, hindi alam ni Apostol Pedro na siya ay maging ulo sa iglesyang itinatag ni Kristo. Tapos nang ituro ng mga CFD, malakas loob nilang ituro, taas no pang ituro na si Pedro daw ay head sa iglesyang itinatag ni Kristo. Tapos yung mismong head, ayon sa kanilang aklat, ayon dito, hindi niya alam na siya ay head sa iglesia. So, sino ngayon ang mas magaling? Mas magaling pa yung mga defensor pala kay doon sa head nila na kinikilala. Yung aral na yan, wala kasi sa Biblia yan. Sila-sila lang ang gumawa, sila-sila lang ang nagturo. Hindi po itinuro yan ni Apostol Pablo, ni Apostol Pedro, kaya hindi niya alam Lalong hindi itinuro ni Kristo na ang ulo ng iglesia ay si Apostol Pedro. Sinong nagturo niyan? Yung mga bulaang mga ngaralang na nagpapanggap na sila daw ay mga kay Kristo, pero mga bulaan dyan mabubuking ang mga bulaang mga ngaral. Kaya mag-isip-isip kayo mga kaibigan naming mga Katoliko.
Ayon po sa kanya, inamin daw ng aklat Katoliko na si Apostol Pedro ay hindi alam na siya ay naging visible head ng Iglesia Katolika. Tapos sabi niya, bulaang mangangaral pa daw talaga ang mga CFD at mga Katoliko. Grabe naman itong paninira niya, no? Tanong, totoo ba ang kanyang mga pahayag na ito, mga kababayan? Susuriin natin yan. Kinote po niya ang aklat na isinulat po ni Father Athanasius Danieletti dito po sa Bible History for Everyone sa page 165. Nakikita nyo po sa screen. Ito po yung kinote niya. Ipapakita ko ha. Ito po yun. Sabi dito, when Jesus saw Simon, he said, "You are Simon, the son of John. You shall be called Cephas." That is to say, Peter, a rock. But Peter did not understand. He did not know then that he was to be the head of the church Jesus would found. Yan ang sinasabi dito. Yan actually yung binasa niya. Especially, dinidiin niya itong nasa dulo. Sabi kasi, he did not know then that he was to be the head of the church Jesus would found. Hindi raw niya alam, yung kanyang interpretation, hindi raw niya alam na siya ay visible head ng iglesia na itinayo ni Kristo. Yan yung kanyang pahayag, mga kapatid. Pero, tanong, ano ba yung tinutukoy dito, mga kababayan? Puntahan natin kasi may naka-quote and quote. Ang sabi, "You are Simon." Sabi daw ni Kristo kay Apostol Pedro, "You are Simon, the son of John. You shall be called Cephas." That is to say, Peter, a rock. Kailan ba ito sinabi ni Kristo kay Simon Pedro? Sinabi po niya ito sa Juan 1:42. At itong nangyaring ito, mga kababayan, noong pinili po si Apostol Pedro bilang apostol ng ating Panginoong Jesucristo, yan yung tinutukoy sa Juan 1:42, mga kababayan. Base dito, siyempre, hindi pa alam ni Apostol Pedro na siya ay gagawing tagabantay o ulo, visible head ng iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. At lumalabas, mga kababayan, palpak pala yung reading comprehension ng miyembro ni Manalo na ito. Ito babasahin natin uli. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung talagang sinasabi dito. Ang sabi, "But Peter did not understand. He did not know then that he was to be the head of the church Jesus would found." Isalin nga natin sa Tagalog. Ngunit hindi naintindihan ni Pedro. Hindi niya alam noon na siya ang magiging pinuno ng iglesyang itinayo ni Jesus. Napakaliwanag po ng ating nabasang ito. Ibig sabihin, noong time na pinili po ng ating Panginoong Jesucristo si Apostol Pedro, noong time na yon, hindi pa alam ni Apostol Pedro na siya ang magiging pinuno ng iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Napakahina naman ng reading comprehension ng miyembro ni Manalo na ito na si Latigo o Mandam. Naku, lalatiguhin ko talaga ito sa kanyang kapalpakan, mga kababayan. Naku, kawawa naman talaga, no? Kaya talagang INC, talagang incompetent, mga kababayan. Pero tanong, kailan niya nalaman na siya ay magiging pinuno ng iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo? Babasahin natin ang Juan, Kapitulo 21, versikulo 15. Ito ang sinasabi. When they had finished eating, Jesus spoke to Simon Peter. He said, "Simon, son of John, do you love me more than these other disciples love me?" Peter answered, "Yes, Lord, you know that I love you." Jesus said to him, "Feed my lambs." Yan ang sinasabi. Talagang dinelegate ng ating Panginoong Jesucristo kay Apostol Pedro ang pangangalaga sa mga tupa. Ayon po sa talatang ito, klarong-klaro po yan, mga kapatid. Yan nga ang kinote sa aklat ni
Father Athanasius Danieletti sa page 247 at sa dulo may binabanggit na ganito. In this way, Jesus chose Peter to care for all his followers, bishops, priests, as well as the faithful. By the choice of Jesus himself, Peter became the first pope of God's church. Napakaliwanag. Wala pong pag-amin si Father Athanasius Danieletti na hindi alam ni Apostol Pedro na siya'y magiging head ng Iglesia Katolika. Ito talagang taong ito, ang hina naman ng reading comprehension na ito. Kaya itong sinasabi niya, naku! At saka, alam po ba ninyo guys, na yung aral na yan na ginawa, pinaangkin ng simbahang Katoliko. Inamin nila mismo sa kanilang aklat. Maging si Apostol Pedro, hindi niya alam na siya pala ay head sa simbahan. Kaya, ang tanong natin, bakit po hindi alam ni Pedro na siya ay head ng simbahan, tapos kayo, mga CFD, itinuro ninyo? Mas alam pa pala ninyo na hindi naman kayo yung head. Kung head talaga si Apostol Pedro, bakit hindi niya alam? Tapos kayo, alam ninyo. Anong katunayan? Aklat ninyo mismo nagsabi, no? Lumalabas na naman ang kapalpakan ng mga miyembro ni Manalo, kaya, busted! Yan! Kawawa naman! Nako, talagang kawawa. Mga kababayan. Ano ba ang lumalabas dito? Ano ba ang pinapalabas ng taong ito? Di nagsisinungaling siya at palpak siya. Nako naman. Kawawa naman talaga. Kaya tama mga kababayan. Ang ating Panginoong Diyos ay namumuhi sa taong sinungaling kagaya nitong vlogger na ito. Naku, kawawa naman itong si Latigo Umandam. Talagang nilalatigo siya ng kanyang kasinungalingan at kahiyan, mga kababayan. Naku naman, kung ako sa kanya, magtago na siya. Magtago na siya. I-delete na lang siguro niya yung kanyang Facebook account kasi puro kasinungalingan ang kanyang sinasabi. Naku naman. Ano po masasabi ninyo sa ating episode po ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode. Ako po si Caborno. At ito ang Factbusters! Nako, itong si Latigo Umandam na ito. Kawawa, no? Talagang nilalatigo niya ng kaniyang kasinungalingan at kahihiyan ang kaniyang sarili. Nako naman, butata na naman kay Cabornok. Kailan ba kayo, mga taga-Iglesia ni Cristo ni Manalo, matuto? Nako, huling-huli kayo palagi kay Cabornok. Sige pa, para mas maganda, ma-expose yung inyong kasinungalingan. Okay.